Para sa mga nagbabalak kumuha ng tax identification number or TIN ID ngayong 2024, dapat alam nyo ito dahil meron pong mga hindi po pwedeng kumuha ng TIN ID. Kung sino-sino ang pwede at kung sino-sino ang hindi pwede, yan ang ating aalamin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo mga informative content na andito sa aking channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong panoorin ang video na to, and maaari kang maging miyembro dito sa aking YouTube channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button na nasa baba at mamili ka ng mga perks na gusto mo mga ka-vlogs. Madali ang update lamang po tayo para sa tax identification number ID or tinatawag natin na TIN ID mga ka-vlogs, dahil marami po kasi ang kumukuha ngayon ng TIN ID gawa nga po ng pagkasuspende ng postal at SSS UMID application. So ngayon po ang TIN ID, since valid naman po siya, though secondary ID siya, pero valid naman po siya sa mga ilang mga transaction mga ka-vlog. So marami talaga ang pumupunta sa BIR, pumupunta sa RDO nila para po mag-apply, kumuha ng TIN ID. Pero ngayon po kasi mga ka-vlogs, meron pong mga hindi po pwedeng kukuha dito sa TIN ID. So sino-sino po ba ang hindi po pwedeng kukuha ng TIN ID kay BIR? So hindi po pwede yung number 1, yung mga estudyante, yung mga nag-aaral pa lamang, ayan, hindi po yan binibigyan ng TIN ID. Pangalawa, yung mga unemployed, ibig sabihin walang trabaho, walang employer, no? Walang hindi nagtatrabaho sa isang kumpanya o isang ahensya. So hindi po yan binibigyan ng TIN ID yung mga estudyante and yung mga unemployed. So ang binibigyan lang po ng TIN ID sa ngayon mga ka-vlogs ay tanging yung mga may trabaho, mga employed na mga ka-vlogs natin. So sila po yung binibigyan ng TIN ID. Pangalawa, yung may mga business, may mga negosyo, kasi kailangan naman sa negosyo ang TIN, no? Ang TIN number, TIN ID, dahil nga nagbabayad naman yan ng tax, no, para sa kanilang negosyo. And sa trabaho naman, sa employed naman, kailangan din ng TIN ID and TIN number, no, dahil kinakaltasan tayo ng tax, no, sa ating mga sahod. So yun po ang mga hindi pwede at pwedeng makakuha ng TIN ID. Kaya po sa mga nagtatanong, no, kasi update ito mga ka-vlog, kasi sa mga nauna natin na mga videos ay sinasabi po natin na pwedeng kukuha kahit walang trabaho. So ngayon, pinaka-latest update, kasi pumunta ako mismo sa BIR, sa RDO ko, and naklarify po natin ang mga bagay na ito, no. Sa ngayon 2024 update ito, latest update, na hindi talaga nabibigyan yung mga estudyante or walang trabaho. So yun po yung pinapaunawa natin sa mga ka-vlogs natin, lalong-lalo pa sa mga nanonood dito sa video na to, no. Alam ko marami ang nagme-message sa akin sa Facebook page natin, nagko-komento sa comment section sa ating mga videos, no, hinggil nga po paano kumuha, bakit hindi nabibigyan, kasi nga latest update ni BIR mga ka-vlogs ay hindi na po sila nagbibigay talaga ng TIN ID and para to sa mga unemployed, walang trabaho at mga estudyante. So kung estudyante kayo at or walang trabaho, wag na kayong pumunta sa BIR or sa RDO, kasi hindi talaga kayo mabibigyan ng 1905 na form para makakuha ng TIN ID mga ka-vlogs. Pero ganun pa man ay maaari kayong makakuha ng inyong TIN number, no? Pwede kayong makapag-verify, no? Verification slip dun sa inyong TIN number mga ka-vlogs, pwede. Pero the TIN ID
totally hindi talaga sila nagbibigay. So this is personal personal encounter ko sa BIRRDO nung bumisita ako, nung kumuha po ako ng aking TIN ID, nag-apply po ako. So ako wala namang problema kasi makakakuha ako anytime ng TIN ID kasi meron naman akong trabaho, employed naman ako current, and of course hindi lang ako nakabalik pa kasi nga na-cut off kasi ako. So yun yung gusto kong i-share sa mga walang trabaho, estudyante na kukuha ng TIN ID. Wag na po kayong mag-aksaya ng oras pumunta sa BIR dahil talagang hindi kayo mapapagbigyan kasi bagong or latest update yan ni BIR ngayong 2024. Sa mga nagtatanong kung ano ang requirements para sa mga pwedeng kukuha ng TIN ID doon sa mga employed and may mga negosyo, kung ano ang requirements, paano ang proseso, abangan nyo po mga ka-vlogs dahil isi-share po natin sa next video. Ihiwalay lang po natin mga ka-vlogs. So this video is intended na makakaintindi po or ating pinapaintindi ang mga ka-vlogs natin na hindi talaga pwede ang unemployed and estudyante sa pagkuha ng TIN ID. Ewan ko din ba, do estudyante or hindi nagtatrabaho, taxpayer naman po ang mga yan. So I don't know bakit hindi nila ina-allowed o hindi binibigyan ng TIN ID. So wag din kayong kumuha ng TIN ID sa mga online kasi I know maraming nag-o-offer online ng TIN ID. Sila ang magpapaprocess, kapalit ay magbabayad lamang kayo. Huwag kayong sumubok sa ganyan mga ka-vlogs kasi natitrace po yan kung peke or hindi yung inyong TIN ID, lalong-lalo na gagamitin nyo sa mga transaction. It's either government or private transaction. Natitrace po yan, may penalty po yan, may kaparusahan po yan, kaya huwag nyo yung subukan. And of course, huwag nating tangkilikin ang mga ganong offer na alam naman nating peke yan, pinapirahan lamang kayo. So huwag na nating ipilit para wala tayong penalty, hindi tayo mapaparusahan mga ka-vlogs. So sana naging gabay ang video na to kahit paano at nabigyan tayo ng bagong idea, bagong kaalaman. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag mong kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan ay maaari nyo komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa ating YouTube channel, pawang katotohanan at totoo lamang.